Sige po, tayo po tayong lahat at salubungin po natin ang palakpak ang Panginoon. Yan, sabi po sa Psalm 104, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Ito po yung last Sunday ng taon. At kung babalikan po natin yung nakaraang taon, maaaring merong ups, merong pong downs. Pero nananatili pong constant po ang Panginoon. At kahit harapin po natin yung panibagong taon, siya po ay mananatiling tapat sa atin. Kaya worthy po siya sa bawat galaw natin. Wala po tayong pwedeng pagmalaki sa Panginoon dahil yung lakas natin para magtrabaho, yung ating hinihinga ay galing po sa Kanya. Kaya po bawat galaw natin, bawat sabihin natin, let's give glory po sa ating Panginoon. Sama-sama po tayo.
is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. So ngayon po, pag-usapan natin mga kapatid, sa tema natin for this year on holiness, the parting words. Siya pa rin po, no? Pag yung iiwan natin ng mga pag-iwalay sa ating taong haharapin. I, the Lord your God, is holy. Be holy also. Without doing review of what we've hopefully learned on holiness throughout the year, allow the message today, last message on the subject, answer the simple question. Is holiness important today? Is personal holiness passé? Sa Tagalog po ng passé, paso. Paso na nga ba? Hindi na nga ba uso ang kabanalan sa panahon natin? Naitanong po ito kay Dr. J.I. Packer, Professor of Systematic and Historical Theology at Regent College, Vancouver, Canada. Sa isa pong pagtitipon ng mga kabataan, at meron pong nakapagtanong, ito ba'y hindi na uso ngayon ang kabanalan? At dulot po noon mga kapatid, nakabuo siya ng isang aklat at pinamagatan mismo nitong si J.I. Packer ang kanyang aklat na sinulat bilang sagot doon sa pagtatanong na yon, holiness. Holiness. At sinasabi po, tila baga sa nakikita natin takbo ng buhay Kristiyano o ugaling Kristiyano na pinairal sa ating panahon na naapektuhan po ng pagpapalagay na tila baga paso na, pasay na ang pag-uusap tungkol sa kahalagahan ng kabanalan. Nagbigay po siya ng at least ilang mga ebidensya. Halimbawa, sa ating mga pagtuturo, sa ating mga pangangaral on preaching and teaching. Ano nga po ba ang pangunahing pinangangaral ng ating mga Kristiyano at mga programa sa radyo, sa TV, YouTube, blogs, and walls sa ating pong mga panahon? Nakalalamang, in observation, hindi po tungkol sa holiness, kundi bilang pagsunod sa pattern ng mundo, success, and positive feelings. Getting health, wealth, freedom from care or stress, good sex, and happy families. Yun po ang trend ngayon ng takbo ng ating mga pagtuturo at pangangaral. Sa kagustuhan na maging ika nga po'y popular or relevant. Sa likod naman ng mga pagtuturong ito, sa mga lugar na pangaral, mala concert halls, yung worship halls, worship centers. Tila mas ipinakikilala ang preacher and teacher of the word, supposedly, sa titulong guru, motivational speaker, life coach, etc. Sumusunod tila baga sa estilo ng pagtuturo ng DIY and how-tos, do it yourself, or papaano. Pero ang idea po, mababaw. Hindi po tumutugma doon sa inaasahan. Yan ang trending sa pagtuturo at pangaral, supposedly, sentro sa salita ng Diyos, pero hindi na po. Ikalawang halimbawa ang binigay nitong si J.I. Packer on leadership. Kung ating obserbahan, ano nga po ba ang pinahalagahan nating mga Kristiyano sa ating mga leaders, preachers, teachers, mga pastor, writers,
televangelists, mga top people in parachurch ministries or organizations, benefactors ng Christian enterprises. Tila hindi rin po ang kanilang buhay kabanalan, kundi yung kanilang mga kaloob at mga skills and resources. Hindi po kaila sa atin, mga minamahal, sa mga nagdaang mga taon, a number of North American leaders and other Christians too have been found guilty of sexual and financial misdemeanor na noong komprontahin sila, nung kaharapin sila sa ginawa, hindi po nakikita ang sariling accountable. Sa halip ay naghahanap ng sisi sa iba. At heto pa po, lalong nakagugulat at pwedeng pag nalaman natin ay napapailing na lang tayo. Matapos ma-expose sa kanilang mga ginawa, konting pananahimik lang, sandali lang, they are soon able to resume their ministry and carry on as if nothing had happened. May sumusuporta pa rin sa kanila. Kinalilimutan ng kasalanan ay meron pong consequences. At ang ating mga pagpapasyang ginagawa, mapabuti, mapasama, meron pong epekto sa mga nakapaligid sa atin. Ang revival preacher of past, si Robert Murray McCheyne, minsan ay kanyang diniklara. Ang sabi po niya, my people's greatest need is my personal holiness. Yun daw pong totoong pinakamataas na malaking kailangan ng kanyang mga pinaglilingkuran, yung kanyang personal na buhay kabanalan. Such a sobering thought for us all. Ang ikatlong halimbawa sa obserbasyon ni J.I. Packer, sa larangang ito na tila baga hindi na nga uso sa tingin ang pag-uusap tungkol sa buhay kabanalan on evangelism. Sa pag-share ng good news of salvation, samantalang napapatunayan naman po natin at marahil naranasan naman natin whenever we share the gospel, given the opportunity, binibigyan po natin ng todong diin ang pananampalataya. Yung bagang paglapit kay Kristo Jesus, pinagtitiwalaan ang mga pangako niya, buhay na walang hanggan, kaligtasan at kapatawaran sa kasalanan and all, naniniwalang alam ng Diyos ang kanyang ginagawa sa ating buhay at merong pag-asa na tutungo sa langit. Yet, we touch very lightly on repentance. Repentance. Pagtalikod sa buhay kasalanan. Yung bagang pinapapalooban ng unay confessing and forsaking one's sins. Di lang po basta pinagsisisihan, kundi talagang itinatakol na, tinatalikuran na ang buhay kasalanan. Kasama din po dyan yung making restitution for past wrongs. Yung bang alam mo, nagawa mo ito at gusto mong makipag-ayos. Binding one's conscience to God's moral law. May paglabag ka sa kautusan ng Diyos ayon sa kanyang kasulatan at ginugusto mo sa kalinisan ng iyong konsyensya ay mapaayon doon sa mga batas na moralidad ng ating Diyos. At merong feeling ng pagkalungkot, grieving before God. At tila baga sa ating panahon, mga kapatid, ito ay kinakapos talaga sa atin. Bihira sa atin ang manangis whenever we commit sin against our God and giving Him dishonor
At siyempre, kasama pa rin po dyan sana yung pagbubuo ng isang game plan for holy living. Huwag po nating kalilimutan ang tawag sa pananampalataya ay tawag din sa pagsisisi. Kaya kapag nagpapaliwanag tayo ukol sa Ebanghelyo, bigyang diin ang pagtalikod sa kasalanan. Holiness is expressed by repentance. Sa pagbabasa po sa aklat na yan, nakita ko po na bagay na ito ay idagdag natin sa pagbibigay diin tungkol sa gawang kabanalan, tungkol sa pagiging banal o binanal na ng Diyos. By ourselves, hindi po natin kayang gawin yun. Sabi nga, bilang pagsunod nga doon sa 10 utos, kung ito ang batayan ng pagiging kabanalan, sabi po mismo ng salita ng Diyos, halimbawa ay nagawa mo, natupad mo yung 9, pero bumagsak ka sa 10, balik ka ulit doon sa una. Hindi po sa atin, kundi mula sa Diyos. Mula nung tayo maugnay sa ating Panginoong Hesus, bilang ating Panginoon tagapagligtas, meron pong mga bagay na pwedeng bigyang diin pa sa katotohanan ito. Pangunahin po dyan. Alalahanin po natin, mga minamahal, holiness is in fact commanded. Dito sa ating talata na pagbabatayan, at marami pa po tayong babasahin in a little while, pautos ang pagkahayag. Ang sabi po, I am the Lord your God, consecrate yourselves and be holy, because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creature that moves about on the ground. Sama na natin verse 45. I am the Lord who brought you up out of Egypt to be your God. Therefore, be holy because I am holy. Utos. Utos. At sinasabi na nga po natin madalas, pinaka-elementary na katotohanan na natutuhan po natin. Basta utos, walang gagawin kundi gets. Holiness is in fact commanded. God wills it. Christ, the Lord, requires it. And all the scriptures, entire word of God, from the law, the gospel records, the prophets, the wisdom writings, the epistles, the history books that tell of judgments past, and the book of Revelation that tells of judgment that's coming. All the whole scriptures calls for it. Tingnan po natin ang ilang talata tungkol sa katotohanan ito. At yun na nga po ang aking problema, mga kapatid. Titingnan ko lang kung Kuya Jel, pakibot nga yung aking eyeglasses. Titingnan ko lang kung makasabay po ako sa inyo. Salamat po. Interesting po, mga kapatid. Latag sa kasulatan ang tungkol sa buhay kabanalan na ipinag-uutos sa atin. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality. John 8:11. No one, sir, she said, then neither do I condemn you, Jesus declared. Go now and live your life of sin. Tingnan niyo po, go now and live. Iwanan na ang buhay kasalanan. At ito po yung sagot ng Panginoon doon sa isang babae na sinusumbong po sa kanya na nangangalon niya. O sige, yung walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato.
Wala po. Wala po. Kasi pagka, ang tungkol sa kautusan po noon, pagka ikay natagpo ang nangangalo niya, ang bilang kaparusahan, pag napatunayan, pagbato sa iyo hanggang sa kamatayan. At yun po'y sa sentro ng bayan ginagawa, sa plaza. Kahiyan ng lahat ng kahiyan ay malaladlad. Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then, at saka lang, then you will be prosperous and successful. Hindi po yung success ang uunahin. Ito po'y produkto lamang, bunga lamang po ng pagsikap na wag daw wawalay ang aklat na ito ng kautusan, kundi maging, sabi, lagi nasa ating mga bibig. Matthew 5:19, anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Meron pong malaking pagkakaiba, mga kapatid, ang kalalagayan ng taong hindi sumusunod o ang taong sumusunod sa kautusan ng Diyos. 1 Peter chapter 1 verse 16, quoted sa Leviticus, for it is written, be holy because I am holy. Kung meron tayong tama ng kaugnayan sa ating Diyos, ito na po ang bunga, ito na po resulta. Kaya iniutos niya sa atin, kung paano daw po siya ay banal, marapat tayo'y maging banal. Sa katotohanan lang po, mga kapatid, ilang mga puntos. Sa katotohanan, holiness is the goal of redemption. Kaya po tayo tinubos mula sa pagiging makasalanan, yung pong buhay kabanalan. Kung paanong namatay si Kristo para tayo ay aring ganap, ganun din tayo'y inaring ganap para tayo'y gawing banal. Ang mga supporting verses dito ay yung pong sinasabi, Titus chapter 2, verses 11 to 14. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no. Yung tatanggi. At bihira na yatang mangyari ito sa ating panahon ngayon, lalo nitong mga holidays na to. Yaya dito, yaya doon, sama ka na lang. Total, minsan lang mangyari. Pero sabi niya, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Meron pa po, mga kapatid, Ephesians 5:25. Titus muna, Titus 2:11 to 14. While we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Tingnan niyo po, mga kapatid, consistently sinasabi ng kasulatan. And then we have the next reference, Ephesians 5:25 to 27. Pakitingala po ninyo ang inyong mga leeg, mga kapatid. Huwag po kayong yuyuko sa pagbasa. Di ko maintindihan kung kayo na kayo ko, pero sabi niyo, nagbabasa ako, pastor. Tingala po kayo. Husbands, love your wives. Merong paraphrase na sabi, husbands, love your own wives. Para po malinaw, hindi yung asawa na may asawa. Love your own wives. Just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Kasi nga po, ang kabanalan daw ay siyang layon, goal, ng redemption. Isunod po natin dyan.
ang katotohanan. Holiness is the object of our new creation. Di po ba, sabi ng kasulatan, nung tayo maugnay na kay Kristo, by faith, John 3, tayo po'y bago nang nilalang. 2 Corinthians 5:17, inihahag din po ang katotohanan na yun, mga minamahal. Yung pong pagiging pagkapanganak na muli, para tayo po ay lumago, lumalim, tumatag, tungo sa pagkakaugnay at pagkakawangis kay Kristo. Ephesians 2:10. Sabi po, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us. Yung pong good works, gaya ng dati na nating narinig, hindi po yan ang daan para ka maligtas. Kundi naligtas ka kay Kristo, kaya ang bunga, gagawa ka na ng mabuti. Ano pa? Sinasabi naman po ng chapter 4, 21 to 24, surely you heard of Him and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life to put off, kumbaga sa damit, kasuotan, huhubarin mo yung old self which is being corrupted by its deceitful desires. Meron pong pagpalit ng taon. Tayo po ngayon ay meron mga bumibili tayo kaya may nagregalo sa atin ng mga bagong damit. Titingnan ko po yan sa linggong susunod. Unang linggo nating panambahan sa next Sunday. Naku, marami dyan, kundi man lahat. Bagong damit. Yan, lalong gaganda mga taga-MCF. Amen, amen. Yun, nagising. Ang susunod po, mga kapatid, ay, kumplituhan natin pagbasa. Sabi niya, to be made new in the attitude of your minds and to put on the new self. Meron kang hinubad, yung old nature. Ngayon, bagong damit. Created to be like God in true righteousness and holiness. Like God. Christ-likeness. Heto pa, mga kapatid. Lahat natin, ang tanong natin kanina, uso pa ba ang maging banal ngayon? Ito po ang mga pruweba, ito po mga pag-ayon dun sa opo ang sagot. Sa ikatlupong bagay, ang kabanalan bilang tanda at kapahayagan ng totoong pananampalataya at pagsisisi at pagsang-ayon sa ultimong layon ng Diyos ay tunay na mahalaga para sa lubusang pagkaligtas. Lubusang pagkaligtas. Basically, natutuhan natin sa kasulatan, mga minamahal, tayo po ay past, present, future. Naligtas, inililigtas, ililigtas. Naligtas sa ating mga kasalanan at pagka makasalanan. Kaya po tayo nakagagawa ng kasalanan kasi basically makasalanan tayo. Binhi ng kasalanan ay nasa atin na nung tayo po isilang sa mundong ito. Pero nung maugnay tayo kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, kinilala nating makasalanan tayo at nagsisi at handang talikuran buhay kasalanan and therefore kumapit sa Kanya. Sa kasalukuyan po mga kapatid, iniligtas pa rin po tayong patuloy ng ating Diyos. Inilalayo tayo sa mga tukso at pwedeng makahulog sa atin sa kasalanan. Na iba na ang buhay, estilo ng buhay ni Kristiyano kumpara sa hindi pa siya Kristiyano noon. O kaya po naman, ililigtas tayo ng Diyos in the very presence of sin because in heaven where God is and will be with Him forever, wala na po doon ang kasalanan. So, yung pong buhay kabanalan, mga kapatid, siya pong ikangay mahalaga sa lubusang pagkaligtas. Revelation 21:27. The Word of God says, nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is
shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Yung pong pangalawang bahagi ng talata, magpapaalala sa atin yung kahalagahan ng pagkakaunay natin kay Kristo. The Book of Life, naroon po lagi. At sa sandaling ang isang tao, saan man siya naroon, sa anumang oras nangyari yun, sa pagpapasin niyang kumilala siya kay Kristo na kanyang Panginoon at tagapagligtas, isinusulat yung pangalan natin doon sa aklat ng buhay. At yung po sinasabi, only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Kaya sabi ko nga po, mga kapatid, kung pasintabi, nababahuan ka sa pangalan mo, yun na pong inassign sa'yo ng pangalan ng magulang mo o ng lelang mo. Pero sabi mo, sa lahat naman ng pangalan, bakit ba pinangalan sa akin to? But you have your relationship with Christ clear and simple. Isinulat yung pangalan na yan sa aklat ng buhay. Kahit nababantot sa iyo, nakasulat yun. At sabi po ulit, tanging yun lamang pangalan na nakasulat sa Lamb's Book of Life. Sa aspeto na yan, kung tatanungin niyo po yung aming anak na si King, tila ayaw niya ng Wilfredo. Wala na siyang magawa, yung pong pinangalan namin sa kanya. Kaya sumunod si Queen. Meron na kaming King. Nung namin, pangalawang anak namin ay babae, di salamat sa Lord, binigay po niya, Queen. Kaya King and Queen, yung palayo po ng aming mga anak. Without knowing the fact that yung kombinasyon po ng aking pangalan, mga kapatid, ulit at ulit kong pinagpapatuto, pinagpapasalamat sa Panginoon. Napakagandang kombinasyon. Wilfredo, Conqueror. Basilio, King. Kaya nga pinalayo namin sa aming panganay, lalaki, King. At sa mga seminars, sa mga teachings, here and there, madalas pong naibibigay na para matuwa naman yung aking mga kausap at sana'y tumawa kayo. Ang inyong pong kaharap ngayon, si Conquering King. Yan. Lalahanin po natin katotohanan niya, mga kapatid. Isa pa, Hebrews 12:24. To Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Ibig sabihin po, buhay kabanalan, dagdag pong pagbibigay pahalaga dyan, yung pong kapahayagan ng totoong pananampalataya, pagsisisi, at pagsang-ayon sa ultimong layo ng Diyos. Isunod po natin dyan, isa pang punto, sa kahalagahan ng kabanalan. Buong bisa na sinusupil ng kabanalan ang dyablo sa ginagawa niya sa ating buhay. Tandaan po natin, sa kabuuan ng kasulatan, ang buhay Kristiyano ay pakikibaka. Hindi po yan hayahay. Hindi po yan pagka konting kibot, holiday natin. Hindi po. Pero, ang buhay kabanalan, buong bisa, sinusupil yan, yung dyablo sa ginagawa niya sa ating buhay. Without holiness, paglalaruan lang tayo ng dyablo sa kanyang mga palad. 1 Peter chapter 5, verses 8 and 9 says the word, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. Bakit nga ba, mga kapatid, madalas pagka tayo dumadaan sa mga sasabihin natin, bakit ako lang? Sana all. Pambira naman.
mukhang galit sa akin si Lord. Hindi raw po tayo nag-iisa sa mga pagharap sa mga sufferings. Pero ang katotohanan, sabi niya, resist him, ang diablo. Ano po ang gawa ng diablo ayon sa talata? The devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Naalala ko po yung example tungkol kay Daniel. Naalala niya sa lumang tipan. Hindi po siya natinag doon sa utos ng hari ng Babylonia. Pagka merong tunog na ng mga musika, magpapatira pa lahat doon sa rebultong malaki na tinayo ng hari. Si Daniel may pagkilala sa Diyos. Hindi po siya natinag doon. Kahit ano pang gawin ng hari. Ano pong ginawa sa kanya? Tinimbog siya sa den of lions. Ang hari pang nagalala, mabuti sa kanya. Hindi po natulog yung hari. Siguro si Daniel, naghihilik pa sa magdamag na yon. Ang hari, nagalala. Daniel, nandiyan ka pa ba? Buhay ka pa ba? Nagbiruan po yung mga pastor na nagkukwentuhan tukol dito. Ang sabi nila, siguro pustiso yung ngipin ng leon. O kaya sobrang kunat na ng laman ni Daniel sa edad. Kaya hindi po pinansin ng leon. Buhay pa ang propeta Daniel. Bakit po? Sabi dito sa ating mensahe, kabanalan ng susi para supilin ang gawa ng diablo sa ating mga buhay. And remember this, ang bahagi po ng tinatawag na the Lord's Prayer, sabi niya, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. And sabi nga natin, binabaligtad natin yun, kaya tayo nahuhulog sa tukso. Tayo na lumalapit sa tukso. Tayo na. Hindi na po yung sabi, lead us not into temptation. Kasi tayo na pong pakbang palapit sa tukso. Isa pa po, Ephesians 4:27, And do not give the devil a foothold. Wala pong magiging puwang sa atin. At kung sa konteksto po ng pagpapamilya ang application nito, mga kapatid, mga tatay, primarily ng tahanan, the message is for us na ang lalaki, ang head ng family, siya po ang may hawak ng susi ng tahanan. Bukas pinto, sarang pinto ng tahanan, ang may hawak ng susi ang ama. Bantay pintuan. Bantay pintuan ang ama. May pagkakataon, wala naman yung ama. Physically or otherwise. Physically, maaaring nasa malayong lugar. O kaya po, nandyan nga, sabi ng ating mga authors, pero the presence is never felt at all. At paalalang patuloy, sa posisyong ito ng ama ng tahanan, ikaw ang may hawak ng susi, magbukas at magsara ng pintuan ng iyong tahanan. At sabi, ang tanging pagbibigyan mo ng duplicate yung asawa mo. Wala kang pagbibigyan ng iba pa na duplicate ng susi ng iyong bahay. Si Mrs. lang. And never the devil himself. Yun po ang tamang kalagayan ng bantay pintuan. Gatekeeper, ang sabi po. Sumunod dito, Hebrews 11:24. Wala na ba? Lagpasan na natin yun. Yan. 4:24 ng Ephesians, tapos 6:14. Yan. Sorry medyo ang sinisisi ko yung aking mga mata, pero nakasulat naman nakasulat dito sa notebook ko Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness at
Ang sinasabi pong righteousness dyan ay nakabase, ang saligan po, yung kabanalan. Breastplate of righteousness in place. Yan ang parampo ng paglaban sa dyablo. Isunod po natin ito. Nagbibigay din po ang kabanalan ng kredibilidad sa ating pagpapatotoo. Whenever you share the gospel, gentlemen, ladies, know this. Mas basa ng tao yung ating buhay kaysa sa ating bibig, kaysa sa ating sinasabi. At maniwala po kayo, holy ways will enhance our testimony, while worldly ways, sabi po, will undermine it. Para bang mamalitin, babaliwalain yung ating pag-share, kasi nga po, kung ganyan ba yung estilo ng buhay Kristiyano, hindi na, ayoko na maging Kristiyano. So, lalahanin po natin, mahalaga ang kabanalan. Matthew 5:14 and then verse 16. Sabi po, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Bukang bibig ni Kristiyano. Buhay ko ay kalwalhatian kay Lord. Pero teka muna, ulitin natin, mas basa ng tao yung ating estilo ng buhay kaysa sa ating bibig. Sabi ko nga pong madalas, ang buhay Kristiyano, hindi po yan nakukuha sa forma. Wala po sa forma. And kung ibig po nating maging mabunga sa pagpapatotoo tungkol kay Kristo na ating Panginoon, we must cultivate holiness of life. Second to the last. Sa huli, holiness is the substance of which happiness is the spin-off or the byproduct. Ganito po yun. Ang naghahabol ng kaligayahan ay mamimiss ito. Samantalang kung ang hanap ay kabanalan, through the grace of our Lord Jesus Christ, mapapa sa atin ang kagalakan kahit hindi hinihingi o hinahanap-hanap. Ang narinig natin sa mundo, kasiyahan, happiness, and joy. Pero hindi po yan pangunahin sa kaisipan ni Kristiyano na tinubos ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Kabanalan. Hanapin mo yung tungkol sa pagiging banal, tiyakan, ang kagalakan ay mapapasa iyo din. Psalm 119, dalawang talata po. Ang verse 47, sabi niya, for I delight in your commands because I love them. Delight in the commands of God, in the word of God. Hindi po kung ano ang inyong nasa mga cellphones niyo, hindi po yung kung ano mga vlogs niyo dyan, here and there. Hindi po yung sinusubaybay niyo sa mga YouTube, sa TikTok ninyo. Hindi po yun. The word. At isang ina-appreciate ko sa ilang mga kapatid, nagpapadala po sa akin regularly ng kanilang mga messages, practically every day, prayer nila, mga talatang nangusap sa kanila, this whole day, po-forward sa akin, abay, nakakataba ng puso. Tama ba yung salita ko? Nakakataba? Baka maoperahan ulit ako eh. Basta, naintindihan yung ibig ko sabihin. Verse 111, your statutes are my heritage forever. Kasarap pakinggan. My heritage forever. Hindi po niya kinakalimutan. Patuloy at patuloy po niyang hawak sa kanyang buhay at sa kanyang patuto ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. They are the joy of my heart. They are the joy
of my heart. So, my dear brothers and sisters, can anyone still doubt after all this that for every Christian, without exception, holiness is important? Opo, nagdaang isang taon, ang tinalakay natin ay sa paksahing ito. Hindi na po natin kinailangan pang i-review yung mga mensaheng dinala sa atin sa buong isang taon tungkol dito. But let me tell you this, with whole confidence in my heart, looking at each of you, bawat isa sa ating kapatiran, na kasama nating nagpiesta sa katotohanan ito, sometimes ang feeling natin ay parang sinusumbat-sumbatan tayo sa ating kalagayan, parang sinasabi sa atin ng Diyos na kulang ka pa. At kung ano pang mga reaksyon ng ating ginagawa sa buong isang taong ito nating tinalakay. But all in all, can this be the parting words for 2024? Maganda po na may pagkakataon, kailangan ulit-ulitin para po makintal mabuti sa isip at kalooban. Kailangan pa bang i-memorize yan? Pero sa totoo lang, kita po sa buhay ninyo. Meron pong pagtibay ng kahayagan ng kaugnayan sa Lord. Meron pong pagpapahalaga na nabuo sa kanilang kalooban ng pag-ibig sa salita ng Diyos. Meron pong mga paghangad na mag-ayos ng kalagayan sa harapan ng Diyos. Hindi po yung manaka-naka lamang, kundi mas permanente at mas pangmatagalang ibinubunga. The ultimate challenge sa pagsuong ng buhay sa 2025 onwards, as the Word of God says, I, the Lord your God, is holy. Be holy also. Let's pray. Hindi po matatawaran ang kapahayagan ng iyong mga salita. All we have to do, Lord, tanggapin, pagyamanin, at bigyang kaparaanan na ito'y may sa katuparan sa pang-araw-araw na buhay. At Panginoon, kasama po rito yung bilang pasalamat sa iyo sa pagtuturo mo sa amin tungkol sa mahalagang paksaing ito. Latag sa kabuuan ng iyong salita. Tinatawag niyo kami tungo sa kabanalan. Ibinigay niyo po sa amin ang tanging kaparaanan, maugnay sa iyo. Salamat po, kompleto, Panginoon. May pagtuturo, may pagsansala, mayroon pong rebuke, mayroong paalala, at marami pang kaparaanan para po yung gusto nyong may turo sa amin at may pamuhay naman namin, magkaroon po ng puwang sa aming mga buhay araw-araw. Panginoon, from this, I humbly pray for this, your people at MCF. As we look forward for the next coming year, 2 days from now, Panginoon, mahanda po kami. Ma-equip kami mula rito sa pagiging holy. I pray this for this your people in the mighty name of Jesus our Lord. Amen. Amen. Merry Christmas. Happy New Year. God bless you.